Mayroon tayong incubator na kakalikutin guys. One incubator siya. Ginawa pala to sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang problema daw nito mga kalikot, parang paiba-iba yung temperature niya. Minsan sobrang init daw, tapos minsan hindi rin siya umiilaw. So check natin mamaya mga kalikot. So kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! First time ulit natin na mag-repair ng incubator. So check natin baka sa kanyang thermostat. So simple lang pala yung paggawa ng ng incubator. Try nga muna natin mga kalikot. Ayan, parang pabago-bago yung yung screen controller niya. Ayan guys. Ayan, may problema to sa kanyang controller. Ayan. So dito siya nagkaroon ng problema. Yan, ganyan na siya. So check muna natin. Yan, off muna natin. So ganun talaga mga kalikot. Pabago-bago yung screen niya. Mula dito sa kanyang power cord, ayan, dumaan siya dito. Pero papasok siya dito sa kanyang controller. So ito lang naman yung mga parts niya. Tapos ito yung thermostat niya, yung magdidetect ng init. Tapos ayan, dumaan siya dito. Ayan, papunta dito. Tapos papunta na dito sa ilaw. Ayan. So ito lang naman yung mga parts niya. Ito yung kanyang parang temperature. Tapos ito yung kanyang controller. So mukhang may problema tong controller niya. Bali, tanggalin ko muna yung kanyang controller mga kalikot. Ayan natanggal na natin yung kanyang controller. Ayan, mukhang may leak itong kanyang capacitor. So may problema to sa capacitor. Lalo na ito mga kalikot yung 25 volts by 220 microfarad. Pero check rin natin tong 400 volts na capacitor. Baka magawan pa natin ng paraan. May supply naman siya, kaso parang naglo-low voltage, kaya parang nagbago-bago yung voltahe niya. Tapos pabago-bago rin yung nakikita natin dito sa kanyang screen. Hanapan ko muna siya ng capacitor. Tapos check rin natin yung mga SMD na mga parts. May nahanap na tayong capacitor mga kalikot. Ayan 400 volts by 5.6 microfarad. So galing to sa ilaw. Tapos kunin na lang natin itong 25 volts by 220 microfarad. Sa charger naman to or adapter. Kunin lang natin yung mga capacitor mga kalikot. Tapos tanggalin rin natin yung dalawang capacitor na to mga kalikot. Tapos papalitan natin. Kapag tinanggal nyo mga kalikot, kailangan i-check nyo kung saan yung positive negative niya, kasi may polarity itong tanggalin natin. So yan lang yung mga i-check natin. Lumubo na kasi ito dun sa pinakababa niya. Try natin palitan, baka ito lang yung problema niya mga kalikot. Kasi babad to 24 hours na ginagamit. Ayan lumubo na yung bandang baba niya. Kaya pabago-bago yung voltahe ng screen niya.
Palitan rin natin to yung sa main capacitor nya. Sa bagay sa board nito mga kalikot, nakalagay rin yung polarity nya kung saan. Try na natin i-plug mga kalikot, nakabit na natin yung dalawang capacitor. So kapag nagtanggal kayo ng capacitor mga kalikot, check nyo lang kung saan yung polarity nila bago natin tanggalin. Tapos ganun rin yung pagkabalik natin para baka mapagbaliktad natin. So mag-short yung ating board. Tapos baka puputok rin yung mga parts. So plug na natin siya mga kalikot. Check natin kung stable na yung screen nya dito, yung sa timer nya. So try na natin, plug na natin siya. Ayun. So okay na siya mga kalikot, stable na yung ilaw nya. Sa screen lang yan yung sumasayaw-sayaw kasi against the light, pero ayan gumana na siya mga kalikot, pati yung ilaw nya. So yun lang, yung dalawang capacitor yung pinalitan natin, yung 400 volts dun sa main capacitor nya, 400 volts by 2.2 microfarad, at saka yung 25 volts by 220 microfarad. So ito lang yung pinalitan natin kasi nag-leak na siya, kasi 24 hours na ginagamit, siguro na sobrahan na, kaya nag-leak na yung mga capacitor. So okay na siya mga kalikot. Yung screen natin sa video, gumagalaw siya, pero dito sa normal hindi naman gumagalaw, normal naman siya. Against the light lang kasi sa camera natin, pero okay na siya mga kalikot. Okay, so yun lang yung pinalitan natin mga kalikot, yung dalawang capacitor. So try din natin kaya na gumawa ng incubator, tapos i-vlog rin natin siya. So okay, hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Sana makatulong ulit tong video natin mga kalikot. Kapag bago lang po kayo sa aking channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong video natin, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye. Okay na siya.